Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Awitan ang Panginoon, purihin ang kaniyang ngalan, ipahayag ang kaniyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Naamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sama natin sa ating panalangin ang ginaganap na ordinasyon ngayon sa pagkaobispo ng ating mahal na Most Reverend June Sescon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, may sa loob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng kabanalan, upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo munang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Anak ko, kung nais mong maglingkod sa Panginoon, humanda ka sa mga pagsubok. Maging tapat ka at magpakatatag. Huwag kang masisiraan ng loob sa panahon ng kasawian. Manalig ka sa Panginoon at huwag kang lalayo sa Kanya. Kung nais mong tumiwasay habang nabubuhay, tanggapin ang anumang ipagkaloob niya sa iyo. Tiisin mo ang kadustaan kahit ano ang mangyari. Kung ang ginto ay dinadalisay sa apoy, ang banal ay sinusubok ng Panginoon sa apoy ng pagtitiis. Magtiwala ka at tutulungan Kanya. Maging tapat ka sa Kanya at maka-aasa ka. Kayong may takot sa Panginoon, maghintay kayo sa Kanyang habag. Huwag kayong lalayo sa Kanya nang hindi kayo mapahamak. Kayong may takot sa Panginoon, magtiwala kayo sa Kanya at walang pagsalang tatanggap kayo ng gantimpala. Kayong lahat na may takot sa Panginoon, umasa kayo sa Kanya. Pagpapalain Niya kayo, pasasaganain at paliligayahin magpakailanman. Tingnan ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno. May nagtiwala ba sa Panginoon na nasiphayo?
May nanatili bang naglilingkod sa Kanya na Kanyang pinabayaan? May tumawag ba sa Kanya na hindi Niya dininig? Sapagkat maawain at mapagpatawad ang Panginoon, pinatatawad Niya tayo sa ating kasalanan, inililigtas sa kagipitan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Iingatan ng Diyos yaong masunurin. Ang lupang minanay di nababawiin. Kahit na sumapit ang paghihikahos, di mararanasan nila ang magdahop. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Ang mabuti gawin, masamay itakwil, at mananahan kang lagi sa lupain. Pagkat yaong bayang wasto ang gawain, ay mahal ng poon, hindi itatakwil. Sila'y iingatan magpakailanman, ngunit ang masama ay ihihiwalay. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila Kanyang tutulungan. Laban sa masama, ipagsasanggalang, sapagkat sa poon, nangungubling tunay. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sa krus ni Kristo dinangal itong ating pamumuhay na para sa Kanya lamang. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon na iyon, sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan ng Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay pagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila naunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. At dumating sila sa Capernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo, sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila
ang pinakadakila. Naupo si Jesus at tinawag ang 12 at sinabi, ang sino mang nagnanais na maging una ay dapat maging huli sa lahat at maglingkod sa lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, tinalong niya ito at sinabi, ang sino mang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At ang sino mang tumatanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo munang lahat. Ada umaga po sa inyong lahat. Kayo din sa lahat ng nanonood sa atin sa social media platform. Hindi po madaling maglingkod. Narinig natin sa unang pagbasa sa aklat ni Sirach na kung saan ang sino mang nais na tunay maglingkod sa Diyos, dadaan tulad daw ng ginto sa pagsubok. Ang akala ng iba pag naglingkod sa simbahan, naglingkod dito sa atin sa parokya, naglingkod sa Diyos, ay exempted ka na sa human weaknesses. Hindi po. Kasama pa rin yun. At sa kabila ng maraming kahinaan ng tao, lalaban ka para mapatunayan ang katapatan mo sa paglilingkod sa Diyos at sa iyong kapwa. Hindi ka makapaglilingkod ng ayon lang sa gusto mo. Hindi ka pwede maglingkod ayon sa ninanasa lang ng puso mo. Maglilingkod ka ayon sa kalooban ng Diyos. Akala ng iba, kapag ikaw ay nasa simbahan na, wala ka ng problema. Akala ng iba, pag naglingkod ka sa simbahan, sa Panginoong Diyos, lahat ng dasal mo, lalo na ang sakit mo, hindi ka na magkakaroon. Hindi po. Lahat tayo mag-i-struggle. Lahat tayo dapat magpakatatag. At ang lahat ng darating na dagok sa buhay natin ay hindi dahilan para tayo ay manghina. Bagkus parang pako, ang bawat pukpok sa kanya na martirilyo magpapatibay sa kanyang pagtayo. Ang mga dagok sa buhay natin, ang mga pagsubok natin, dapat nagpapatatag sa atin sa katapatan natin sa Diyos. Paano mo malalaman na tapat ka sa Diyos kung lahat ay maganda ang nangyayari sa iyo? Paano mo malalaman na tunay mong iniibig ang Diyos kung wala kang krus na bubuhatin sa balikat mo? Alam niyo po ako, meron inassign sa akin dati na isang parokya. Maliwala kahit hindi, 4 na ulit akong tumawag sa obispo para sabihin, resign na ako dito. Hindi ko na kaya ang maglingkod dito. Gusto ko, Bishop, ilipat mo na ako. Hindi ko na kaya ang mga tao, sabi ko. Nilagay ako sa isang parokyang magulo. Parokya na kung saan nag-aaway-away ang mga tao. Parokya na kung saan nagdidimandahan ang mga miyembro ng simbahan. Nakakalungkot, nakakalungkot. Pumunta ako doon, wala akong pakialam kung naubos ang pera nila. Wala akong pakialam kung may pera o wala yung parokya. Sabi ko, I came here to bring back the sacrament. Period. Magmimisa ako, bahala kayo kung aating kayo, magbibinyag ako, lahat gagawin ko ang sakramento. I will bring back the sacrament of Christ to this parish. Pero ang dami kong pagsubok na dinanas doon. Lumuluha ako, natatakot ako, binabantaan ang buhay ko. Pero mabait ang Diyos. Doon mo makikita kung paano siya umalalay. Naalala ko pa, sabi ng mga pari noon sa akin, pagpunta mo doon sa parokyang yon, palitan mo lahat ng kandado ng simbahan. Lahat, baka pasuking kanila. Sabi ko naman,
pag ginawa ko yun, ano ang pinakita ko? Naduduwag ako. Natatakot ako sa kanila. Hindi ko papalitan ng kandado. Bahala ang Diyos sa akin. Tanggalin mo ang mga tauhan mo. Palitan mo sila lahat ng bago. Hindi ko gagawin yon. Nagre-rebelde na nga sila. Nagagalit na nga sila. Pag ginawa ko yun, ano lalo ang mangyayari? Lalo silang magagalit. Lumabang ka na, sabi ng kasama kong bata no na diakono. Lumabang ka na, Father. Pakita mo ng tagatundo ka. Pakita mo kung gaano ka katapang. Ano sagot ko? Hindi. Yun ang hinihintay nila. Lumaban ako ng ganon. May dahilan sila. Lahat yun nagawa ko hindi sa sariling kaisipan ko. Lagi akong tumatawag sa Diyos. Inaamin ko yun. Lagi akong umiiyak sa Kanya. Lagi kong tinatawag ang mahal na ina. Lagi ako nagro-rosaryo. Kung talagang gusto mo ako rito, kung talagang lingkod mo ako dito, tulungan mo ako. Hindi ako malakas. Hindi ako banal. Makasalanan din ako. Kailangan ko ikaw. Ikaw at ikaw. Dinanas ko yun. Dinanas ko na napakahirap na parokya. Nadanas ko. Sa awa ng Diyos, ngayon may bago na silang kura. Maayos na ang simbahan. Maraming tumulong. Isa sa tumulong sa akin ay ang Quiapo Church para sustenahan yung simbahan na iyon. Tinulungan ako ng maraming para magdasal. Hindi po madaling maglingkod. Binibigay mo na yung sarili mo, kakagating ka pa rin. Huwag mo akalain pag nandito ka sa simbahan, walang mga ahas. Mayroon din ahas. Huwag mo akalain lahat pupurihin ka. Marami rin maninira sa iyo. Ano sabi sa aklat ng Sirak? Magpakatatag kayo. Kayo'y susubukin tulad ng ginto nang makita ang katapatan natin. Kaya ang pagsubok, pag naglilingkod ka, maraming pagsubok, sabihin mo, Amen. Salamat sa Diyos. Dahil kung ika'y naglilingkod at walang hirap, hindi ka naglilingkod. Pag ika'y naglilingkod na walang krus, madali ang lahat para sa iyo. Baka hindi si Kristo ang sinusundan mo. Ang sinundan natin na maglingkod, nagpakababa. Kaya ano sabi niya sa Ebanghelyo? Sino man sa inyo ang gustong mauna, maging dakila, maging sikat. Ano sabi niya? Magpakababa tulad ng bata at maglingkod sa lahat, maging huli sa lahat ng bagay. Unahin ang Diyos at ang kapwa. Kaya what is greatness? Ano ba ang maging magaling sa mata ng Diyos? Ang maging magaling ay yaong maglingkod ka sa Kanya ng buong kababaang loob. At hindi rin lahat na nagnanais maglingkod, merong magandang intensyon. May mga aaten sa simbahan, may mga maglilingkod sa simbahan para magtinda ng kanilang, ano yung mga tinitinda nyo? Chicharon. Ano tinitinda nyo? Ay yung mga cake na yan. May mga taong gagamitin ang simbahan. Yung iba gagamitin ang paglilingkod niya para sa politika. Gagamitin niya para makilala siya. At nang gayon masabi, marapat siya. Ano ulitan sabi ng Diyos? Ang paglilingkod, buong kababaang loob. Ngayon, inoordinahan ang ating mahal na kura, si Father June Sescon. Isa sa nandoon para mag-consecrate ay si Bishop Roberto Santos. Sa kanya ko kinuha ang pagninilay para sa umagang ito. Ano sabi ni Bishop sa kanyang aklat ng pagninilay? You want to be great? Be of service, sabi niya. Gusto mo maging magaling? Gusto mo maging dakila? Maglingkod ka. At ano ang kasunod sa kanyang pagninilay? Kung maglilingkod ka, isipin mo ang dahilan kung bakit ka naglilingkod. At kung ika'y naglilingkod talaga sa Diyos,
maging bukas ka sa mga kapwa mo tao. Kaya 3 yung kanyang punto. Una, to be of service. Second, purify your intention. And the third, be open to others. Ganun dapat daw ang paglilingkod natin. Bukas tayo sa lahat. At alamin natin, bakit ka miyembro ng isang organisasyon sa simbahan? O di kaya, ang magsimba po, ang pumasok sa Quiapo ay isang paglilingkod sa Poong Jesus Nazareno. Ang umupo at makinig sa akin, ang lumuhod at magdasal ay isang paglilingkod. Tanong, bakit ka nagsisimba? Bakit ka tumatawag sa Kanya? Dahil ba meron kang hinihiling o dahil mahal mo siya? Bakit ka naglilingkod sa asawa mo? Dahil misweldo siya o dahil mahal mo siya? Bakit ka naglilingkod sa mga anak mo? Dahil ba mababait at ginagalang ka ng anak mo o dahil mahal mo ang anak mo? Lagay natin sa Panginoon, bakit ka nagsisimba? Dahil ba binibigay ng Diyos ang lahat sa iyo o dahil mahal mo siya? Siyempre, dapat nasagot natin, Lord, nawa kung kulang man ang intensyon ko, tulungan mo akong mahalin ka. Sana nagsisimba ko kasi mahal kita. Kaya ako tumatawag sa iyo kasi gusto kitang makita, mahal kita. Yun ang nais ng Panginoon. Be humble and be of service. Be open to others. Alam nyo, nung bata ako, umaatin ako ng Bible Sunday. Maatin ako doon, matapos kami magsimba sa Katoliko, dahil Katoliko siyempre kami, aatin naman ako ng Bible sharing, parang ganon, ng mga Assembly of God, doon sa Wanluna. Alam niyo bakit ako maatin? Nung bata ako, grade 3 ako, naalala ko. Alam niyo bakit? Naririnig ko ang mga kwento ng mga taong naglingkod sa Diyos. Naririnig ko, kinukwento nung Sunday teacher namin ang mga buhay ng mga banal, ang mga buhay na mga nandito sa Biblia. Sina Abraham, sina Isaac, ang mga sakripisyo nila, ang mga ginagawa nila. Nung bata ako, tuwang-tuwa ako. Tanungin ko nga kayo, ano kinukwento nyo sa mga anak nyo? Nagkukwento pa ba kayo ng buhay ng mga banal sa mga anak at apo nyo? Ano kinukwento nyo? Mga napanood nyo lang sa TV? Ano ang kinukwento at pinag-uusapan nyo sa hapagkainan? O bago matulog ang mga bata, nagkukwento pa ba kayo ng kabanalan sa kanila? Nagkukwento pa ba kayo ng buhay na dapat tahakin ng mga bata? O lagi na lang grade na kailangan mataas sa matematika, mataas sa siyensya, science, mataas sa lahat ng subject, kailangan maganda ang kanyang performance. Natanong nyo ba sila kung ano ang tingin nila sa Diyos? Meron ba silang ugnayan sa Diyos? Tinuturuan nyo ba sila na maging mabuti at maging mabait? Na pag may nanghingi sa kanila ng papel, kahit mahirap tayo, tinuturuan nyo ba silang ibigay at tumulong? Tinuruan nyo ba silang maging mapagkumbaba, huwag lalaban kanino man? Tinuturuan nyo pa ba ang mga bata ng kabanalan? Ano tinuturo nyo? Mag-TikTok? Magsasayaw? Video-video? Yung ba tinuturo nyo? Tinuturo nyo bang na maging katulad sila ni Jesus? Na maging banal? Na maging magalang? Na maging mapagbigay? Na sundan ang kalinisan? Tinuturuan nyo pa ba sila noon? Isa sa misyon natin ng pagmamahal at paglilingkod, lalo tayong mga matatanda at mga magulang na maging halimbawa
sa mga bata. Matanda na tayo kung minsan, tayo pa yung maarte. Diyos ko, matanda ka na. Nagsusuot ka pa ng, ano yung tawag niya doon? Nung kitang-kita yung harapan mo, ano tawag niya doon? Ha? Sana nga, spaghetti. Kaso hindi na spaghetti sa sobrang nipis. Miswa na lang. Susuot ka ng kaiksi-iksian. Anong modelo ang pinapakita mo sa mga bata? Ano? Mga tatay, gwapo ka ba kapag may hikaw ka? Nadagdagan ba ang gandang lalaki mo? Ha? Ano pinapakita nyo? Ano pinapakita natin? Paano natin tinuturuan sila para maging malapit sa Diyos? Tatay, bakit mo pinagsisindi ng sigarilyo ang anak mo? Tapos sasabihin mo ayaw mo siyang may bisyo. Sino nagturo? Hindi ba ikaw? Nagpapasindi ka ng sigarilyo? Tatay, lolo, tiyuhin, papabili ka ng emperador, emperaning. Sino tinuturuan mo? Ano ang tinuturo mo? Ha? Sana sa ating pagninilay, marami tayong pagkakamali at pagkukulang. Hindi tayo tunay kung minsan naglilingkod sa Diyos. Hindi tayo. Kasi hindi natin nilalapit ang mga bata sa Diyos. Kailangan natin silang ilapit. Mga magulang, mahalin niyo ang inyong anak. Pagmamahal na dadalin sila sa kabanalan ng buhay. Kalinisan, kaamuan, at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Mga magulang, mga lolo, lola, huwag kang tatanda ng sumusungit. Huwag mong baunan ng galit ang mga apo at anak mo. Huwag kang laging nakasigaw, nakabulyaw. Ano nangyayari sa bata? Nagre-rebelde ang kalooban. Marami pa silang hindi alam. Huwag nating lasunin. Turuan natin silang lumapit sa Diyos. Alam nyo, malaki utang natin na loob sa mga OFW natin. Ang mga simbahan sa Europa na pupuno dahil sa kanila. Yung mga bata, lalo na yung mga nani, yung mga yaya na nag-a-abroad, ay salamat po sa inyo. Kasi kayo yung nagtuturo. Biro nyo sa ibang lahi na makilala ang Diyos. Kaya yung mga bata minsan sa ibang bansa, ibang lahi, alam yung mga kwento ng mga banal. Kasi ano ginagawa ng mga yaya natin dito sa Pilipinas na pumunta sa abroad? Bago matulog, kinukwentuhan. Hindi ng comics, hindi ng Darna. Ano kinukwento? Yung buhay ng mga banal. Kaninong kwento yan na narinig nyo ngayon sa akin? Galing kay Bishop Ruperto Santos na na-assign sa Roma. Na minsan, kinuwento niya isang madre daw ang nagsabi sa kanya. Nagtitinda doon ng mga book sa bookstore. Pumasok daw ang isang Italiana. And that Italiana looking for saint books o buhay ng mga santo. Bakit? Tinanong ng madre, bakit po mga buhay ng santo? Kasi yung yaya ng mga anak ko, nagbakasyon, I think sa Mindoro, nagbakasyon. Yung mga anak ko, bago matulog, kinukulit ako magkwento. Kinuwentuhan ko sila na napapanood ko sa TV. Ayaw ng mga bata. Nung tinanong ko yung mga anak ko, ano gusto nyong kwento, mga anak? Ano sagot ng mga Italianong bata? Mami, yung life ni Saint Francis. Mami, yung life ni Saint Elizabeth. Mami, yung life ni Saint Clare. Nagulat siya. Yung ba kinukwento ng yaya nyo? Yes, Mami. We love the story of the saints. Kaya kanina, tanong ko sa inyo, nagkukwento pa ba kayo ng buhay ng mga banal? Kayo mga magkukumare, nagkukwentuhan pa ba kayo ng mga nobena at dasal nyo? O buhay ng kapitbahay ninyo? Marites, tapos ka na. Ano pinagkukwentuhan niyo?
Puro problema? Di naman nawawala yung problema. Ano ba magagawa ng problema? Wala. Pero ang dasal, merong magagawa. So as we reflect today, we are invited to serve. Serving God in a small way. Tulad ng sinasabi ko sa inyo mga magulang, kayo mga tatay, mga nanay, in a very small way, show them the example of good life, a holy life, a life of service to God. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ipinahayag ng Panginoon ang kanyang mapagligtas na kamatayan at muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, ang pagpapakasakit na lingkod. Dalhin natin ang ating mga petisyon sa Ama ng lahat ng habag. Ang itutugin po natin, mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magpakita ng maliwanag na pananaw ng mapagtimping katatagan sa mga kaguluhan ng ating panahon. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang kapayapaan at pagkakaisa naway maghari sa lahat ng mga bansa at sa lahat ng tao sa mundo. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Atin nawang mapagtanto na hindi matatagpuan sa kapangyarihan at pagiging kagalang-galang ang tunay na kadakilaan, kundi makikita lamang ito sa paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang may sakit, naway maiugat ang kanilang pagdurusa sa mga paghihirap ni Jesus sa krus. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga nauna na sa ating mga yumao, naway tumanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito. At isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Makalangit na Ama, bigyan mo kami ng katapangan upang tanggapin ang mga paghihirap na dumaraan sa aming buhay. Akayin mo kami sa kaganapan ng kaligayahan sa iyong presensya. Iniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ang maihahandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alay.
sa aming kamay sa iyong kabutihan. Aming iaalay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang upang ikay ngayong aming paglingkuran, inihiling naming naway mapakinabangan ang aming inihahain sa iyong karangalan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mo siyang iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw yung pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan na iyong Espiritu gayong banal, ang mga kaloob na ito, pampara sa amin, ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, nawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa igapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kay dinalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay, parang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso na si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan, pag-ibig na mahal na pong Jesus Nazareno, nawa ay sumainiyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo't magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. mga kapatid, naririto si Jesus ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong tinawag sa piging ng kaniyang pagmamahal. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ingatan tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
kundi yaong pananalig sa sintang iniibig, hindi ka man masilayan at init mo'y maglaho ng tuluyan. Pag-ibig ko'y sa'yo at katapatan mananatili kailan pa man. Bawat tao'y nalulumbay at di mapalagay hanggat hindi nahihimlay sa puso mong dalisay. Hindi ka man masilayan at init mo'y maglaho ng tuluyan. Pag-ibig ko'y sa'yo at katapatan mananatili kailan pa man. Hindi ka man masilayan at init mo'y maglaho ng tuluyan. Pag-ibig ko'y sa'yo at katapatan mananatili kailan pa man. Mananatili kailan pa man. Mga palaala sa mga nagsisimba.
Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla na iyong tiyak na pagsagip sa tanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas, sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawan namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahe na dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng dakila at makapangyarihang Diyos, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo po kayo sa biyaya at pagpapala ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mong aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.